Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito ulit tayo sa ating podcast, Life with Dante M. Walang ligtas mga kababayan sa Independent Commission, pati si Speaker Martin Romualdez. Yan yung matigas na warning ng ating Pangulong Bongbong Marcos kanina sa presscon. Talagang galit na yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan PBBM on Romualdez alleged links to flood control mess. They will not be spared. Kaya po, hindi siya umasa sa investigasyon ng Congress. Kasi sabi ng ating Pangulo, may mga sabitan niyang congressman. Anong gawin na niya? Imbestigahan nila yung sarili nila. At may mga sangkutan niyang mga senador. To both the Senate in Congress, mga kababayan, House of Representatives, walang tiwala yung ating Pangulong Bongbong sa isinasagawang investigasyon. Pero hindi man niya po pinipigil kasi trabaho nila yon, oversight functions. Di ba din sila sa kanilang pag-iimbestiga? Pero po, para sigurado, kailangan po independent commission at nag-appoint siya ng mga independent personalities. Isang judge. Kaya lang na-discover natin na yung judge dating appointee ni Digong. Dating judge justice pala. So, di na bali, mga kababayan. Mabuti nga na isang dating appointee ni Digong at saka dating secretary ni Pinoy. Para yung mga duda po sa independent commission, ma-erase yung kanilang pagdududa. Kasi malabo na paboran po si Martin Romualdez ni Babe Singson pagkatapos ang chairman ng ICI na dating appointee ni Digong. Yan Tapos itong si Magalong, si Benji Magalong, unleaning din po, perception ng mga tao sa mga Duterte. Si Fardo lang mga kababayan. Mula sa pribadong sektor kasi siya, SGB Country Managing Partner. Walang leanings. Yan malinaw. Appointed by President Rodrigo Duterte, replacing Associate Justice Bienvenido Reyes. So lagi natin paulit-ulit na binibigyan ng emphasis po ito. Kasi po, yun talaga ang ipo-float nila na propaganda. Na niya, magiging bias ito pabor sa mga kalyado ng ating Pangulo. Paano maging bias sa mga kalyado ng ating Pangulo na appointee po ang chairman, dating appointee ni Digong? Di ba pa? So malabo ang inyong mga gagawing paninira in the future sa ICI. Baka pa sa inyo pumabor sa kampo ninyo, pero sa kampo ng ating Pangulong Bongbong at saka kay Martin, malabo po. Mahigpit ang utos ng ating Pangulo. They will not be spared. Pati yung kanyang pinsan, si Martin Romualdez. Sabi ng ating Pangulo, this is only one way. There is only one way to do it. There will not be spared. Anybody will say, hindi, wala tayong kinikilingan, wala tayong tinutulungan, wala namang maniniwala sa inyo hanggat gawin mo So, gagawin namin. Pati po si pinsan. Masaya na kayo? Pati si pinsan, iimbestigahan po ng Independent Commission ng chairman, dating appointee ni Digong. Dapat maging masaya kayo. Dito natin makikita kung talagang si Martin walang kinikback. Di ba? Diyan natin makikita, pati si Saldico. Kung walang kinikback, di cleared. Pero pag may kinikback po, lahat pa panagutin ng ating Pangulo. Kaibigan, kakilala, kamag-anak, kaalyado. Hindi na niya kita kaalyado. Pag pagsabit ka dito sa kickback, ngayon, si Martin ba, mga kababayan, kinabahan? Confident si Martin Romualdez sa ginagawa ng ating Pangulo. Suportado niya. Yan ito yung latest na balita. Sabi sa News 5 report, Romualdez, I fully support PBBM's statement that no one is exempt from accountability. Nagpahayag ng suporta si House Speaker Martin Romualdez sa sinabi ni President Bongbong Marcos na wala siyang sisinuhin sa investigasyon sa anomalyang flood control project sa bansa. Giit ni Romualdez, hindi pagtatakpan ng Kamara ang sinumang miyembro nito, pero tinitiyak din daw niyang dadaan ito sa tamang proseso. The President has also reminded us against name-dropping and reckless accusations. I share this view. Investigations must be anchored on facts and evidence, not on rumor, innuendo, or hearsay, sabi po ni Romualdez. The Independent Commission for Infrastructure or ICI
is an opportunity to cleanse the system. And the House is committed to cooperating fully, sabi po ni Martin Romualdez. Walang problema kay Martin na imbestigahan siya ng kanyang pinsan through the ICI, Independent Commission. O ngayon, ang tanong, welcome din ba ni Pulong at ng buong pamilya ng Duterte, pati mga DDS at kaalyado nila sa Congress, ang pag-iimbestiga ng Independent Commission? Pati doon sa Davao, yan ang tanong. Dapat kilalanin nila ang anumang magiging findings ng Independent Commission, mga kababayan. Kasi ang chairman, credible, dating appointee ni Digong. Credible. O, di ba? Kaya pinagkatiwala ng ating Pangulo. Kasi sa tingin niya, kahit po appointee ni Digong itong si Reyes, independent ko mag-isip. Hindi nagpapadikta. Tama po. Ito yung powers ng ICI. Maglabas ng subpena, humiling ng mga dokumento mula sa mga bangko, korte, kongreso at mga ahensya ng gobyerno. Magrekomenda ng preventive suspension, humiling ng departure orders at asset freezes. Magsumiti ng criminal, civil at administrative na kaso sa mga nararapat na ahensya. Yan yung release na information ng Presidential Communications Office. O ngayon, yung ating Pangulo, after na i-announce kanina po, busy-busy talaga ating Pangulo. After na i-announce niya yung chairman ng ICI, nagpa-press con kanina, diretso siya, mga kababayan, sa inauguration ng pabahay at awarding na rin po sa St. Bart's Southville Heights, San Pablo City, Laguna. Funded by the Department of Transportation's DOTR's Trust Fund, this 769 million housing project was developed for informal settlers' families affected by the implementation nitong Philippine National Railways or PNR South Long Haul Project. So yan ang ating Pangulo. Ako po si Pides Orata. Kami po ay inyong mga kasama sa makabuluhang event na ito. Kami po ay live ninyong napapanood sa Facebook pages at YouTube channel ng Radio Television Malacanang, Presidential Communications Office at National Housing Authority. Di ba? Ang ganda ng pabahay ng ating Pangulo. Ang St. Bart's Southville Heights ay may kabuang 1,099 housing units na itinayo upang i-relocate ang mga informal settlers housing families units na naapektuhan ng segments 2 to 7 ng PNR South Long Haul Project dito sa syudad ng San Pablo. Ang proyektong ito ay nagkakahalaga ng mahigit 769 billion pesos na pinanggahan po mula sa DOTR Trust Fund na nagsimula noong November 23 at natapos nitong June 2025. Matanong ko lang daw, ma'am, itong naitayo natin dito sa San Pablo City, Laguna ay hindi lamang basta bahay. Ano po ba yung meron dito sa ating kabahay? Tama, Fin. Ang bawat row house ay may 40.5 square meter lot area row house po at 27.35 square meter floor area. Pero higit pa riyan, isang buo at kumpletong komunidad ang nakapaloob dito. May road network, drainage, level 3 water supply at Meralco electricity. Kasama rin ang mga pasilidad gaya ng livelihood training center, health center, daycare, school building, talipapa, tricycle terminal at multi-purpose covered court. Tama nga, no? Hindi lamang susi. Napakapalad nila sa ating Pangulong Bongbong. Bahay na punong-puno ng kinabukasan. At ngayon po, nakikita natin at nasasaksihan ng pagdating ni Pangulong Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. kasama po sina Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Ramon Aliling, National Housing Authority General Manager Joe Bentay at yung ilang mga officials ng Department of Transportation. Kasama na rin po ang General Manager Giovanni Miranda ng PNR. Of course, nandito rin po ang ating mga lokal na opisyal ng probinsya at syudad ng Laguna na kasama po ang ating Pangulo sa pag-inspect ng ilang mga bare units dito sa housing natin. Napakaganda. Mamaya naman po ay masasaksihan natin ang awarding ng mga Certificate of Award para Di sa na mga sila beneficiaryo matatakot ng sa panahon ng Heights.
May kabuuang 1,000 ng baha at saka na pamilya bagyo. ang makikinabang mula sa proyektong ito. Kasama pa rin ng mahal na Pangulo sina Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Ramon Aliling, National Housing Authority General Manager Joe Bentay, at PNR General Manager Giovanni Miranda. Kasama rin ang mga lokal na opisyal ng probinsya at siyudad ng Laguna, sina Provincial Governor Sol Aragones Sampelo, Laguna 3rd District Representative Loreto Amante at San Pablo City Mayor Naji Gapangada. Ayan, ito po ay simbolo ng Samisyong Pag. Tingnan naman ninyo po ang community. Napakaganda. Ng isang bagong Pilipinas na tinataguyod ng ating Subdivision po, napakalawak ng kalsada. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Tingnan niyo ang loob, mga kababayan, no? Ng unit. O, di ba? Napakaganda, oh. Parang kondo na first class na kondo, mga kababayan. Di ba? O, tingnan ninyo, ito yung kwarto, oh. Napakaganda. Dalawang kwarto yata, tingnan natin doon. O, yan, oh. May kwarto pa rito, dalawang kwarto. You see? Dangan, siyempre, kusina, banyo. Napakalinis. Napakaganda. Yan, oh. May lababo pa sa labas, sa likod. O, ito yung banyo. Kita ninyo kung paano magmahal yung ating Pangulo. Napakaluwang, mga kababayan. So, may master bedroom tapos para doon sa mga bata. Para sa buong pamilya. O, di ba? Napakaganda, mga kababayan. Grabe. Napakalawak po. 1,099 units po. Row house. Napakalawak ng kalsada. Napakalinis na community. Kompleto mga facilities. Yan, oh. Awarding, mga kababayan, sa lahat ng mga beneficiaries. Oh. May bahay na sila, mga kababayan. Yan, oh. Kay Pangulong Ferdinand Ang Marcos dami, Jr. mga beneficiaries. Sa kanyang di matatawarang dedikasyon sa programang pabahay at sa pagbibigay ng karagdagang 25 taon sa National Housing Authority. Ito yung awarding na kumakatawan sa 1,099 ng certificate na pamilya ng of St. Bart's Southville Heights. Upang pangunahan ang pamamahagi ng certificates of awards, house in lot. Yan sila, mga kababayan. naman po ay si Redentor M. Arida at Margie Rose G. Gultian. Ang saya-saya nila, mga kababayan. O, ito yung mensahe ng ating Pangulo. Pakinggan natin. Talaga po, kahit medyo maulap ng kaunti, napakaganda pa rin po ng araw na ito. Dahil kasama ng pagbubukas ng mga pintuan sa bagong tahanan ay ang bagong pag-asa para sa napakaraming pamilya. Sa inyong bahay, may ligtas kayong masisilungan at tahanang mapupuno ng masayang alaala. Kasama ang DOTR, NHA, lokal na pamahalaan ng lungsod ng San Pablo, matagumpay nating naipatayo ang St. Bart's Southville Heights Housing Project. Sabi ko nga sa kanila, St. Bart's. Napaka-sosyal pala nung pangalan. Kasi pala barangay San Bartolome ito. Hindi, kunyari, parang para yung St. Bart's, sikat na lugar yan eh. Kaya pagagandahin natin itong lugar na ito, kagaya ng St. Bart's na kinikilala sa buong mundo. Bahagi ito ng mas malawak na programa ng gobyerno na magtayo ng bagong tahanan para sa mga pamilya na naapektuhan ng Philippine National Railway South Long Haul Project. Ang proyektong ito ay may mahigit 1,000 housing unit, 1,000 siyam na po at siyam. Tama ba? Oo, 1,099.
Ang mga benepisyaryo ng proyektong ito ay mga informal settlers na dating nakatira sa kahabaan ng release ng tren. At ngayon, masaya nating pinagdiriwang na may mas ligtas, mas maayos na tahanan na meron kayong mauuwian na. Ito po ang ating layunin. Kasabay ng pagpapaunlad natin sa infrastruktura ay ang pagginhawa ng buhay ng ating mga kababayan. Walang iniiwan, walang sinasantabi, at walang pinababayaan. Yan ang prinsipyo ng ating pambansang pabahay para sa Filipino Housing Program. Pabahay na may dignidad. Kaya dito sa St. Barts ay hindi lang basta pabahay. Hangad natin bumuo ng komunidad na may maayos na tirahan at kumpletong pasilidad. Sa ganitong sistema, mabibigay natin ang mas maginhawa, mas maulad, mas komportableng pamumuhay para sa bawat pamilya. Magkakaroon ito ng elementary school building para sa inyong mga anak. Magtatayo rin ng multi-purpose covered court para sa pagtitipon, gaya ng sports event, iba pang mga aktibidad. Magkakaroon din tayo ng health center, daycare center, tricycle terminal, at pamilihan. Kukumplituhin po natin. Dahil po, ang aming iniisip, dati, ang pagka sinabi housing project, iniisip lang magtayo ng bahay. Nakita naman namin sa tagal ng panahon na hindi sapat na basta't bahay lang ang itatayo natin. Saan papasok sa eskwela yung mga bata? Saan mamimili saan ang palengke para mamili ng gamit na kinakailangan? Yun, kailangan yun. Pati pinag-uusapan, pati simbahan, saan magsisimba? Tapos, yung may park, meron magkukusan, pag may birthday party, pagka may barangay event, meron silang pagtitipunan. Kaya po, pagka sinabi natin housing project, hindi lang po ibig sabihin ay may bahay. Ibig sabihin, isang buong komunidad ang ating binubuo. Kukumplituhin ng gobyerno ang lahat ng mga pasilidad na magbibigay ginhawa at magpapatatag sa inyong bagong komunidad. At para masiguro na tuloy-tuloy ang serbisyo ng pamahalaan sa sektor ng pabahay, dinagdaan ko ang Republic Act No. 12216 o National Housing Authority Act nitong nakaraang Mayo. Sa ilalim po nito, magpapatuloy ang paghahatid ng NHA ng pabahay sa susunod pang 25 taon. Dahil dito, mas maraming tahanan ang maitatayo, mas marami pang pamilya ang matutulungan, at mas maraming buhay ang magbabago. Ang pangarap at trabaho natin ay hindi natatapos sa isang proyekto. Kaya naman, inaasahan ko ang lahat ng ahensya ng pamahalaan na magtulungan sa proyektong ito na bantayan at panatilihin ang kahusayan ng ating nagawa at maayos dito sa St. Barts at sa iba pang mga housing project na sinisimulan natin. At sa ating mga minamahal na beneficiary, ngayon ay simula na ng bagong yugto ng inyong buhay. Yugto ng pag-asa, pagbangon at pagbabago. May tahanan na po kayong matatawag ninyong sarili ninyo, pag-aari ninyo. Kaya ang pakiusap na lang sa inyo, alagaan naman ninyo ang mga tahanang ito. Correct. At mahalin ninyo ang inyong komunidad. Magtulungan at pairalin ang malasakit sa bawat isa. Correct. Panatilihing malinis, ligtas at maayos ang St. Barts. Patunayan ninyo na kayo ay ang mga bagong Pilipino. Pilipinong disiplinado, mahusay at may pagmamahal sa bayan. Kaya naman, napakagandang masabi ko, welcome home. Maraming salamat po sa inyo lahat. Mabuhay po kayong lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Kaya tuwang-tuwa, pati yung mga nakikinood. Sabi ni Fabritos Espiritu, great administration, ang tunay na may malasakit at pagmamahal sa mamamayang Pilipino. Mabuhay President Bongbong Marcos. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Sabi ni Abigail Agustin Dykes, most hardworking president I have seen.
Sabi ni Glorioso Cabanban, dapat maya ang mga didilis at mga laging kontra sa BBM, puro pasira pero wala mang magawa. Noon panahon nila, sinong presidente nakagawa niyan pagbabago? Sabi ni Angel Santiago, salamat PBBM, tunay na malasakit para sa tao. O diba, mga kababayan, tuwang-tuwa yung ating mga mamamayan. Siya lang talaga ang presidente na napakasipag at visionary, mga kababayan. Sabi ni Angel Santiago, salamat PBBM, tunay na may malasakit para sa tao. Sabi ni Violeta, Lord, God bless you and whole family, His Excellency President Marcos. Sabi ni Desiree Arago, congratulations PBBM at sa buong team. Sabi ni True Justice, isang patunay na may saysay ang buwis ng bayan. Sabi ni Desiree Arago, salamat po PBBM sa malasakit sa bawat pamilya. Pagkatapos niyan, mga kababayan, dumiretso yung ating Pangulo sa ceremonial energization of Citycore Solar Batangas 1 Power Plants Municipality of Tuy, Batangas. Parehas ang damit pa Wala pang bihis, mga kababayan. Yan po ang ating Pangulo. Napakasipag. Grabe. The President, together with DOE Secretary Garin, Citycore Renewables Chairman Edgar Saavedra, and Mr. Oliver Tan, President and CEO of Citycore Renewables, shall inspect the Citycore Solar Batangas 1 Lumbangan site facilities. Has a 197 megawatt peak solar power plant with battery. This facility is the first hybrid solar and baseload battery facility in the Philippines. Citycore Solar Batangas 1 Power Plants. O diba? Grabe. 125 megawatt po siya, solar power plant. Ay 197 megawatt peak with 320 megawatt hour battery energy storage system. Yan po siya. Very much, Secretary Sharon Garin, for your introduction. Please, let's take our seats. The Indonesian Ambassador to the Philippines, His Excellency Agus Wijojo, and the esteemed members of the Diplomatic Corps, Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, Provincial Vice Governor of Batangas, Hermilando Inco Dodo Mandanas, the Municipality of Tuy, Mayor Jose Jeserel Cerrado, Chairman of Citycore Renewables Edgar Saavedra, who spent his time showing off about all of their successes. Pero may karapatan, may kay. Talagang ginawa nila yung mga sinasabi niya. As a former governor, I was one of those who believed in the promise of renewable energy. At the same time, I also saw how some clean energy technologies had begun to compete with agriculture for limited land, which threatened global food security. Many people may not know, but in my time as governor of Ilocos Norte, we put up the first commercial wind farm in Southeast Asia. Ganun ang aking paniniwala sa renewables. We have now moved more to the solar simply because the technology has improved. It is a little more affordable, and especially with the development of the battery technology, one of the weaknesses always seen about renewable, and then for renewable, I include solar, wind, even wave energy collection, all of these other renewables. Laging nagiging problema, paano yung base load? Ano yung base load? Base load is essentially for the industries who run their factories at night because it is the cheapest rate.
Ngayon, pag walang araw at gabi, walang balik na tayo. Kagaya na inaipaliwanag, we go back to fossil fuel. With the advent of actual, reliable, and viable energy battery technology, we can now get around that problem. We can now get around that weakness of renewable energy because the battery technologies will be able to collect power and to continue to provide that power even when there is no sun, even when mahina, maulap, halimbawa, umuulan o may bagyo, nandiyan naman yung mga baterya kahit papano makakapagbigay pa rin ng kuryente para sa taong bayan. Today, we just witnessed the energization of the first hybrid agro-solar and battery storage system in the country that will bring hope for a safer and cleaner future while at the same time helping secure our food supply. Another new feature of this project is the fact that they use the same land to grow crops, to grow vegetables, to grow agricultural products, so that the land is categorized as agro-energy, which is a new category altogether. So, Secretary Sharon, we have to work hard for the government to catch up. This is what government has to catch up to the technology that our private sector partners are providing. Dito sa Batangas, pinapakita natin sa buong mundo na ang solar power ang daang tungo sa isang pangmatagalan at malinis na paraan ng pagbibigay liwanag sa ating mga tahanan at industriya. Kalumbangan and Nuntal power projects of Citicorp Solar Batangas 1 gives us up to 197 megawatts of renewable energy, reinforced by a 320 megawatt-hour battery storage system. Ibig sabihin, makakapaghatid ito ng kuryente sa hanggang 158,000 kabahayan. Mababawasan din ng higit sa 265,000 toneladang carbon dioxide emission kada taon. Malaki-laki yun. 265,000 tons of carbon dioxide emission. Katumbas ng pagtanggal ng libo-libong sasakyan sa kalsada. Mas malinis ang hangin, mas ligtas ang ating kapaligiran. Sa pamamagitan naman ng Agro-Solar Initiative, nakikipag-ugnayan ang Citicorp sa ating mga magsasaka upang magtanim sa ilalim at sa paligid ng mga solar panel. Bukod sa nagagamit ng husto ang espasyo, makakadagdag pa ito sa kita ng mga magsasaka at makakatulong pa sa pagtiyak natin sa supply ng pagkain. Ang tawag sa ganitong gawi ay agrivoltaics. Ibig sabihin, pinagsasabay ang pagtatanim at ang pag-generate ng energy. Nababawasan ang kompetisyon sa lupa ng agrikultura at enerhiya, kayang pasabayin ang pagsulong ng food security at renewable energy. Patunay lang na kapag may malasakit, may paraan. This project reminds us of the importance of working closely with the private sector. We thank Citicorp once again for working with us to bring clean and reliable energy to every Filipino home. We also look forward to the realization of Citicorp's goal to add 5 gigawatts of clean energy in the next 5 years. And you made the mistake of mentioning the 5 gigawatts. Nabanggit mo na. Wala nang atrasan yan. Andyan si Secretary Sharon, every time magbubukas kayo, yun, kinakalkula niya. Aabutin ba talaga nila yung 5 gigawatts o hindi? Well, sinasabi niyo this year, you will almost 1 gigawatt. And this will be the first gigawatt solar project in the Philippines. Wala pang ganitong scale. At kung maipatuloy na nga, 5 gigawatts in the next 5 years.
Habang ang Citicorp at iba pang mga investor ay patuloy na nagtatayo ng mga pasilidad na kagaya nito, gumagawa naman ang pamahalaan ng mga hakbang upang isulong at palawakin ang renewable energy sa ating bansa. Sa pamamagitan ng Energy Virtual One-Stop Shop at Green Lanes, pinapabilis at pinapadali natin ang proseso para sa mga renewable energy project. Sa katunayan, ang ilang proyekto ng Citicorp tulad nito ay dumaan sa Green Lanes na makakapagbilis sa pagtutupad ng ganitong klaseng proyekto. Kasabay nito, ang Department of Energy at iba pang ahensya ng pamahalaan at ang NGCP ay patuloy na nagkakaisa upang matiyak na may sapat na transmission line at infrastruktura upang maihatid ang kuryente sa ating tahanan, paaralan at mga negosyo. So be assured that the Department of Energy will continue to implement measures that drive investments into the sector and to expedite the approval of renewable energy projects. To our LGUs, I encourage you to strengthen your partnerships with investors so that more agro-solar projects can serve as models for both food and energy security. Ladies and gentlemen, the Philippines is open to the future. We are open to business and innovation. Our arms are open to a future where clean energy is the norm. Makakatiyak kayo na ang inyong pamahalaan ay patuloy na naghahanap ng mga paraan upang makabuo ng mas malinis na enerhiya na magbibigay ng liwanag sa ating bagong Pilipinas. Isang maunlad na bagong Pilipinas para sa kasalukuyan at sa mga hinaharap ng ating mga susunod na henerasyon. Maraming salamat at mabuhay ang Citicorp Solar Batangas. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Magandang tanghali po sa inyo. Tapos dumiretso yung ating Pangulo dito po sa University of Makati para sa Tara Basa Tutoring Program National Culminating Activity. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Kita ninyo? Sunod-sunod na mga activities po. Ang bilis gumalaw. Ang ating Pangulo parang yung panahon ng kampanya. Sunod-sunod na campaign sorties. Pero ito, lahat serbisyo para sa ating mga mamamayang Filipino. Ito yung Tara Basa. Over 100,000 learners, tutors benefit from Marcos Admin's relentless Tara Basa program. The Tara Basa program, flagship program of President Marcos Jr. under the Department of Social Welfare and Development reached 216,116 people including parents, students, and tutors with its nanay-tatay teacher sessions for the parents of the pupils. The tutoring program is projected to reach 207,000 more people in 2025. So mahal ng ating Pangulo, ang ating mga mamamayang Filipino, ang bawat pamilya. You see? Kaya galit siya sa flood control scam. Kasi po, apektado yung bawat pamilya po, yung mga bahay nalulubog sa baha. Tama po? So yan po yung ating video ngayon. Natin sa inyo ng I Am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Yung mga gusto po na mag-try nitong ating product, mag-message na lang po kayo sa akin. Dante Maravillas Facebook account. So lagi nating tatandaan mga kababayan sa buhay, you become what you believe. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.